I wanna be the very best that no one ever was. Mo ba? 1, 2, 3, go. Pag Paano tayo? Hindi titingin, nakikita tayo doon. Okay, na kayo tumigil. Sabay-sabay na lang kayo mag-hi. Ano ba? Ganyan. Hi guys, this is Jerome. Oh, bakit dito? This is Lara. Uy, baka maano yung buhok ko ah. Sige, ano tayo? Mag-intro 1, 2, 3, go. Hi guys. Jay! Oh my gosh, Wait lang, kinukuha ko pa yung ano nyo, mood nyo. Siyempre. Kaya naman. Jay, anong oras na? 1, 2, 3, go. Hi, guys. Pag may nasinig akong natawa. Ba't tumawa? Tama na lang po ka na. 1, 2, 3, go. Hi, guys. Ano ba? Ay, bakit kasi hi, guys? Good day, everyone. Okay, seryoso na. Ikaw dapat magpakilala ka na lang. 1, 2, 3, go. Good day, everyone. We are Group 1. Hindi tayo Group 1, Group 2 tayo. Hindi ko alam. Pag mo sabihin yung group. Sige. Wait lang, 1, 2, 3. Good day, everyone. We are from Values Education 024 and we are here to interview one of our ang tawag doon? Pinoforce na. Oo! Oh, ano? Cousin. Kasi yun? May cousin. Uy, Yo! bawal, diba? Ano hindi? Bawal. Dapat, wag ka gumanyan. Kunyari profession. Worker here in In Kanlubang. Worker here? Hindi. Social worker. Kung sa psychology graduate ka, kunyari, di ba? Ay, sa tawag. 26 years old ka, di ba? Saan ka nag-graduate ng ng college? Baka masama mo yan ah. Oh, hindi. Patay tayo. Wait lang, tanongin mo ate ko ano. Sinama sa bloopers. Ay, di, pakilala ko natin sa video. I am with Eileen and... Sige. Saan graduate? Gusto ko ng psychology. BS Psychology graduate. Walang psychology student ba? Saan meron? Sa kampo meron. May psychology talaga? Ano ba sabi mo? Di ba yung gusto mo? Eduk ka ba? Mag-eduk ako. Ayan, sige. Ano bang course mo? Mag-eduk pala siya. Saan ba may eduk? May baby. Ayan, saan ang baso na? Sige. Kagigita mo sa doon. Major in mukbang. Gago. Oh, Uy, Hindi. grabe naman. Ang bobo ko naman sa math, guys. Okay, 1, 2, 3, go. Hi guys, for today's video, we're going to have an interview with our social worker named Miss Irene Lorenzana, since she is a graduate in Bachelor Secondary. Ano yan? Natang na to. Bakit kasi ako intro? Ikaw na lang mag-intro. Ako na lang. Sige, go. Kaya ko na to. Wait lang, teka, project namin to. Okay, 1, 2, 3, go. Good day, ladies and gentlemen. We are from Values Education 024 and we are about to have an interview with our one special person who is who has the capability of giving social entities and has the responsibility to take care of our social aspects. And we have Miss Irene Lorenzana. She is a BSED graduate, major in English. Okay na sana. Ikat mo yan. Sige. Or philosophy. Meron ba na? Wala. Socksai. Major in social science. Okay. 1, 2, 3, go. Today we are with Miss Irene Lorenzana. She is a graduate of BSED, Bachelor of Science in Secondary Education, major in social science. And since we're talking about social issues and the social workers, she is one of them and ready to share her experience regarding social responsibility. And now with my group mates, I am with Miss Lara Daclag, Miss Bianca Espanto, and Miss Kimberly Galang, and yours truly, Jerome Dalde. And for today, hatiin natin sa 6 categories ang ating interview na mag-cater ng ating mga pinag-aralan sa Values Education 024. So let's start with the first
questions or first part. Lipat ka dito. Cut mo yun dyan. Hi, ganun, chikahin mo. Hi, so para po sa inyo. Dito ka ba? So para po sa inyo, paano niyo po masasabi na responsible na mamamayan ng isang tao? Sagot. Okay, game. Nagsalita. Okay, game. So, guys, kasama ko ngayon si Irene and meron tayong mga inhandang questions sa kanya related sa social responsibility. So, Irene, para sa'yo, ano ang katangian ng isang responsableng mamamayan? For me, sa tingin ko, dapat matatawag ka na isang responsableng mamamayan kung meron kang pake sa sarili mong bansa. Tama. Second question. Ano ang layunin mo sa buhay na nais mong gampanan? Purpose mo sa... Yan. At ano ang pangarap mo para sa iyong sarili pagkatapos mo makapagtapos? Na pagkatapos mo... Tapos Basta kami! Oh my God, okay. Second video. Take two. Okay. Second question. Ano ang layunin mo sa buhay na nais mong gampanan? So dahil ang ginagawa namin sa buhay is hanapin ang bukasyon ng mga kabataan. So gusto namin na mahanap kung ano ba talaga yung gusto nila at ulit take two. Okay lang yan. Wait lang. Hanggang 10 pa Eh naman ano, kahit ikat na lang yun. Huwag ka tumingin dito. Tuloy mo lang. Tumingin ka sa kanya. Sa kanya ka tumingin. Kunyari nakikinig ka. Dito na ako. Doon ka tumingin. Sa kanya ka tumingin. Pero may pressure siya. Hindi. Sige. Sana yan. Baka ma-pressure ka sa akin. Joke lang. Mukha ko nga napagtsagaan niya kanino, di ba? Okay na. Ano yung kanina? Purpose. Tanong mo ulit. Ano ang layunin mo sa buhay na nais mong gampanan? Hindi sa akin, sa kanya. Ano ang layunin? Okay, ulitin ko guys yung question. Wait lang. Isipin ko lang yung sagot ko. Ano ang layunin mo sa buhay? Gusto mong gawin? Parang ganun. Ang storage, guys. Okay na? Okay. Kahit pagdat ako na maano. Di ba yung kata lang naman dyan? Hindi na lang. Ayun din. No. Yun. So, second question, ano ang layunin mo sa buhay na nais mong gampanan? So, dahil nga ang ginagawa ko sa buhay-buhay ay hanapin ang bukasyon ng mga kabataan, ayun, yun yung gusto namin na mangyari na syempre ang mga kabataan, hindi pa naman sila sigurado kung ano talaga yung gusto nila sa buhay. So, dahil sa organisasyon na pinapatupad namin, ayun yung purpose na ginagawa namin, hanapin yung bukasyon nila sa buhay. Okay. Third question, ano ang palatandaan mo sa sarili mo na nakuha mo na ang iyong pangarap? Bata pa lang naman ako, gusto ko na talagang tumulong sa mga kabataan. So, sa tingin ko, ito talaga yung desire ko na tulungan yung mga kabataan. Pang ilan na? Ayun. So, pang-apat na question, ano naman yung kailangan mo sa pag-abot ng iyong pangarap? So, anong kailangan mo para matulungan mo yung mga kabataan na yun, abutin yung pangarap nila? Ayun. Tinutulungan namin sila katulad na lamang sa pagtatanong nila pagtatanong sa kanila kung ano nga ba talaga yung gusto nila sa buhay, kung nasa utak ko ngayon. Kaya mo yan. Wait lang. Anong question ulit? Ano iyong kailangan sa pag-abot ng iyong pangarap? Pangarap ko? Or pangarap ko sa mga kabataan? Pangarap ko mo sa mga kabataan. Ayusin mo yung questions. Ulit. Ano ang iyong... Fourth question. Ano ang iyong... Wait lang. Sige. Naisip ko siya eh. Wait lang. Iyong kailangan, ano? Tulungan natin siya sumagot. Ano ang kailangan? Anong kailangan? Siguro ano?
ano yan, kailangan mo ng suporta mula kanino, gano'n, no? Kailangan mo ng financial funds para, syempre, hindi naman galing sa bulsa mo yung pinang-outreach mo, gano'n. Okay. Okay. Fourth question. Irene, ano ang iyong kailangan sa pag-abot ng iyong pangarap? So, dahil nga ang hinahanap namin ay Lagyan mo ng miss. Baka mahalata mo. mas matanda ko sa iyo. Matay, ano ba? Ano po? Hindi na mapapasan. Okay, so doon na tayo sa pang-apat na question. Miss Irene, ano ang iyong kailangan sa pag-abot ng iyong pangarap? So, dahil nga ang hinahanap namin is bukasyon ng mga kabataan, meron naman na kaming mga benefactor na may pusong tumulong talaga sa kung ano yung gusto ng mga kabataan. So, ayun, dahil sa pagtulong nila, at tutulungan yun para masuportahan yung gusto nila sa buhay. Fifth question. Sino-sino po ba ang makikinabang ng mga pangarap mo at saang aspeto ng iyong buhay ito makikinabang? Ano ba? Isang aspeto. Sa aspeto, if kung... Sino-sino social- makikinabang? Kabataan. Tas, saang aspeto ng iyong buhay? Kung pang sarili, kung pang ano... Take. Fifth question. Sino-sino po ba ang makikinabang ng mga pangarap mo at saang aspeto ng iyong buhay ito makikinabang? So, ayun, ang makikinabang dito is ang mga kabataan at syempre, kita naman natin na para talaga ito sa mga kabataan. And lastly, kailan mo masasabi ang tamang oras para abutin ang iyong mga pangarap? Kailan mo nasabi na naabot mo na yung pangarap mo na bilang isang social science graduate? Ay, ganun. Ay, social science graduate. Di ba? Kasasabi mo. Okay, game ulit. So, 2, 4, 6. So, sixth question. Bilang isang social science graduate, paano mo nasabi na ano yung tamang oras para na naabot mo yung pangarap mo? Tama ba? Wala. Ano hindi? Kailan yung Kailan tamang oras, di ba? Okay. Para masama oras Yung na tanong mo. pala na yan, pang ano, about din sa pangarap niya, ganyan. Kasi sarili yan eh. Wait lang. Tama, kasi ang dapat na sagot ko dyan, wala naman talagang tamang oras. Kailan yung tamang oras na nasabi mo na naabot mo na yung pangarap mo? Kunyari, nung nagkaroon ka na ng diploma, doon mo nasabi na ano, kaya nakatulong ka sa mga kabataan. Tama. For years, Sixth question. Kailan mo po masasabi ang tamang oras para abutin ang iyong mga pangarap? Masasabi ko na naabot ko na yung mga pangarap ko dahil meron akong mga natulungan ng mga kabataan at sila ay ganap na yeah. Alright. Thank you. Fake tail. Natawag tatay ko. Okay, Ano silent. pa yan? Wala. Nagitiyan eh. Okay. Sixth question. Ilan mo po masasabi ang tamang oras para abutin ang iyong mga pangarap? Masasabi ko na naabot ko na yung pangarap ko sapagkat nakuha ko na ang diplomang matagal din na proseso before yung nakuha. And natulungan ko yung mga kabataan. So, ayun, meron na sa kanilang mga nakapagtapos na. Kaya sabi ko, nakuha ko na yung pangarap na gusto ko. Tapos na. Sino next? Thank you, Kimberly. Okay, Oh my God, pa-review.